Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, namuhay bilang tao dahil ang gusto niya, mamuhay tayo katulad niya. Nang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mahal na Birheng Maria, meron siyang tinawag na lalaki na maging karapat-dapat na foster father o ama-amahan, amain ng kanyang anak. At ito nga ay si San Jose. Kaya nga, ang lahat ng mga ama, kasama na rin kaming mga spiritual na ama, ay talaga namang makakasumpong tayo ng inspirasyon at tulong kay San Jose. Lalong-lalo na yung may balak mag-asawa. Pagkatapos mag-asawa, kayo'y magiging ama. Kaya nga bago mag-asawa, mag-isip-isip. Napaka-importante ng kasabihan. Ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kaning mainit na isusubo na pag ikay napaso, iluluwa mo. Anong turo ng simbahan? Pag ikay nag-asawa, no return, no exchange. Kaya hindi biro-biro, mag-isip. Akala nyo biro-biro ang pag-aasawa. Kaya nga palagi kong ipinagdarasal ang grupo ng Couples for Christ at saka Marriage Encounter. Dahil ang tatay ko ay tumino. Alam niyo ang tatay ko alam niyo na. Malaki utang na loob ko dyan sa Couples for Christ na yan. Dahil po si tatay ay ika nga alam niyo naman, medyo nalilihis ng landas ay naitama. At tuwang-tuwa ako dahil nung ang tatay ko'y magbalik loob sa Diyos, abay naging speaker pa. Yung palang mga makasalanan na ama, pag yan pala'y tinawag ng Panginoon at pag yan ay nagsalita, tatama sa'yo. Bakit? Kasi nagsasalita sila sang-ayon sa kanilang karanasan. Sabi nga, ang pinakamagandang pangaral ay yung karanasan. Diba? Kaya nga, ano ba yung mga katangian ni San Jose na dapat nating isabuhay? Una, si San Jose ay madasalin. Napaka-importante sa isang ama na ikaw ay madasalin. Kasi dadating ang pagkakataon, may mga problema, pagsubok na ikaw ay susubukin bilang ama. At nangyari na nga yan. Biruin mo, nabuntis ang ating mahal na ina, hindi naman sa kanya. Napakabigat niyan. Kaya nga may kasabihan sa isang lalaki, napakahirap maiputan. Alam niyo, ang mga lalaki, ma-pride yan. Napakalaki ng pride ng mga lalaki. At pag naiputan, ibig sabihin pag naisahan, talaga hindi nila matanggap. Kaya nga, nakatulong yung pagiging madasali ni Jose. Kasi pag ikaw ay madasalin, hindi ka pa bigla-bigla ng desisyon. Hindi ka pa dadala sa iyong mga emosyon. Ano nangyari? Nagdasal kaagad si Jose. Hindi lamang dasal, taimtim na pagdarasal. Alam nyo, pag ikay nagdarasal ng taimtim, diringgin ng Diyos ang iyong panalangin. At nangyari na nga, dininig nga ng Diyos. Sa pamamagitan ng siya'y natutulog, ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel na si Gabriel. At sinabi kay Jose, Jose, huwag kang mag-alala. Pakasalan mo si Maria. Huwag kang mag-alala. Dahil siya'y dalaga pa? Dahil siya'y maglilihi sang-ayon sa Espiritu Santo. Nakita nyo? Di napakaganda. Naalala ko yung minisahang kong patay.
third year college na batang babae. Mahal na mahal niya yung boyfriend niya na buntis. Nung malaman nung tatay, alam niyo ginawa nung tatay? Sinuntok yung anak na babae at pinalaya sa bahay. Yung batay na depressed. Sino pa pupuntahan mo para dumamay sa'yo? Maging mga magulang mo, sarili mong tatay na dapat na unang makakaunawa sa'yo, sinuntok ka, sinaktang ka, pinalayas ka pa sa bahay. Yung bata, yung dalaga, naglalakad sa kalye, nasa gasaan. Bakit ko alam? Ako nagmisa eh. Hindi to chismis, ako nagmisa. Ano nangyari? Habang nagmimisa si Father John, walang tigil naman, kaiiyak yung ama. Kumakanta pa yung ama. Alam niyo kung ano kinakanta? Kung maiba, balik ko lang. Hindi mo na maibabalik, patay na. Uli na ang lahat. Kaya sabi niya, Father John, dapat hindi ako pabigla-bigla ng desisyon. Wala na, patay na yung anak mo. Nakita ninyo, napakaganda ng ginawa ni San Jose. Huwag pabigla-bigla ng desisyon. Lalong-lalo na yung mga pinaka-importanting desisyon. Yung mga major decisions sa buhay natin. Mag-isip. Huwag pabigla-bigla. Para hindi tayo matulad nung sa tatay na namatayan ng dalaga. Masisisi nyo yung dalaga? Wala nang mapupuntahan. Sino pa pupuntahan nun? Kasi sarili niyang pamilya, itinakwil siya. Pangalawa, itong si San Jose, talaga namang protektor ng pamilya. Dapat yung mga tatay, kayo po yung protektor. Una magtatanggol sa inyong mga anak, sa inyong asawa. Nung malaman ni San Jose, Diyos ko, ipapapatay pala ang aking anak. Sinong hari yun? Oh, nakalimutan na. Haring Herodes. Ipapapatay. Bakit ipapapatay? Kasi nagseselos. Ayaw niyang may papalit sa kanyang trono. Kaya 2 taon pababa, ipapapatay niya. Kaya nung ginawa ni Jose, hindi pa nagpatumpik-tumpik. Dapat ganyan ang mga tatay. Sa pagdidesisyon, kailangan, pag nagdesisyon ka, pangatawanan mo. Yung mga tatay, habang nagdidesisyon kung ano-ano pa ginagawa, iinom pa bago magdesisyon. Kailangan daw ng espiritu ng alak bago magdesisyon. Si San Jose, walang patumpik-tumpik. Bakit? Mamamatay itong kanyang anak. Buhay na! Ang nakataya dito. Kaya masakit man, nagbiyahe sila ng napakalayo. Diyos ko po, Israel, papuntang, buti na lang nag-pilgrimage ako. Naintindihan ko ang biyahe. Napakalayo. Mula sa Egypt, sumakay kami ng bus. Diyos ko po, inantok na ako sa Tagal. Etong mga to, naglakad papunta sa Ehipto. Iniwanan niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Kaya dapat yung mga mag-aasawa, iwanan mo ng pagkabinata mo. Kasal ka na, nagbubuhay, binata ka pa. Hindi na ganun. Nakita ko din, pag ikaw pala'y may asawa na, hindi ko kasi alam, wala akong asawa eh. Kasi nakikita ko lang sa akin tatay. Pag Pasko, lahat kami may bago. Lahat bago. Pero yung tatay namin, magulang namin, walang bago. Sabi ko, ba't di kayo bumili ng bago? Ganyan ang isang magulang. Ibibigay sa lahat. Kakainin na lang, ibibigay pa sa mga anak. Kaya mag-isip-isip bago mag-asawa. Sino ba ang mga dalaga rito? Matandang dalaga yan, kapatid. Wag ka. Ikaw naman, magkakabistuhan tuloy dito. Huwag kang mag-alala, ako'y matandang binata rin. Ito, idinamay na naman. Huwag mo na ituro. Dumadami. Nagkakain. Huwag kang mag-alala, magtatayo tayo ng asosasyon. Bagong kongregasyon. Protector dapat ang tatay.
ano nangyayari ngayon? Huwag na tayong magplastikan. Di ba ang daming battered wives? Totoo hindi? Parang isa ka roon na. Makaka-relate ka. Ang daming battered wives. Kasi ako po'y meron po kasi kung pinupuntahan nung ako'y seminarista pa at naging pari, may pinupuntahan akong lugar na kung saan kami nagka-counsel ng mga nanay na battered wives. Yung isa'y nabigla ako, yung minartilyo ng asawa eh. Sabi niya, ano po? Ilabas niyo. Mariosep. Nawala si Jesus. Nawala yung sus. Ulitin niyo. Naku po! Mariosep po. Tama ba yun? Kaya ako pang nagkakasal ako, napakahigpit ko. Kukonsensyahin ko yung mga lalaki. Dapat konsensyahin. Biruin mo, pinalaki yan ng kanilang mga magulang. Iningatan yan ng kanilang mga magulang. Hindi pinapadapuan ng langaw, ng ipis. Pinalaki yan, pinag-aral yan. Ibibigay sa'yo, finished product na. Aalagaan mo na lang. Tapos sasaktan mo lang. Sino rito may anak na may asawa na babae? Tumayo ka. Volunteer ka. Pasensya ka. Tayo. Kung ang anak mong dalaga ay ipapakasal mo at alam mong bubugbugin lang, ipapakasal mo? Hindi naman ikaw yung magsasama. Papakasal mo? Ay hindi. Pag alam mo na talagang tong lalaking ito hindi karapat-dapat at bubugbugin lang siya, ay hindi ka papayag. Bakit? Inalagaan mo yan eh. Mahal mo yan eh. Tapos sasaktan lang. Di ba totoo? Upo na po tayo. Hindi lang yan. Huwag kayo may iskandalo sa sasabihin ko ha. Kasi dapat sabihin. Di ba yung incesto talamak na sa Pilipinas? Alam niyo incesto? Hindi insekto. Ito naman incest. Yung incest, ito po yung nangyayari na kahalayan sa pamilya. Na sa halip na yung ama, ang ika nga magmahal, magtanggol sa anak, sila pa yung umaabuso. Totoo hindi? Kasi ayaw pag-usapan eh. Napaka-importante pag-usapan natin. Kasi tayo kinahihiya natin. Tapos ang sinisisi yung biktima. Umarami. Mamaya mag-usap tayo. Ilan yon? Diba? Pangatlo, nakatangian ni San Jose. Si San Jose ay hindi tamad. Nagtatrabaho yan. Kaya naalala nyo nung nangangaral si Jesus, ayaw makinig sa kanya. Nilait siya ng mga kababayan niya. Bakit? Di ba anak yan nung karpintero? Kasi yung karpintero, napakababa po ng pagtingin ng lipunan sa mga karpintero. Sino rito karpintero? O sino na nakakita ng karpintero? O ito lang. Mahirap madali. Minsan, isang araw, nagkarpintero ako, napokpok to ng martilyo Napakahirap. Pero, ang kagandahan kay San Jose, bagamat mahirap yung trabaho niya, sabi niya, marangal naman ito. Nagpawis si San Jose. Nagtrabaho ng maayos para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Huwag niyong sasabihin, karpintero lamang ako. Karpintero ako. Kasi yung dignidad nyo ay napakaganda po. Diba? Marangal na trabaho ang pagiging karpintero. Pag walang karpintero, anong mangyayari sa simbahang nito? Babagsak na. Diba? Naalala ko yung isang manggagawa na nagtatrabaho sa pabrika dito sa Novaliches. Ito sabi niya, mamatamisin ko pa napakainin ko ang aking mga anak ng kanin lamang.
galing naman sa aking pinagpaguran. Kesa pakainin ko ang aking mga anak ng masasarap na pagkain, galing naman sa masama. So para po sa akin, yan po yung tatlong magagandang katangian ni San Jose. Dagdagan ko. Pag binasa niyo yung Ebanghelyo ni San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, kababasa ko lang kagabi, kaya napuyat ako eh. Napansin niyo, pag binasa niyo yung mga apat na Ebanghelyo, hindi nagsasalita si Jose. Wala siyang boses, hindi siya malatha. Bakit hindi siya nagsasalita? Kasi si San Jose, action man. Ayan. Action man. Siya kasi, hindi siya masalita, pero makikita mo naman sa kanyang gawa. Hindi katulad ng ibang tatay, salita ng salita, kulang naman sa gawa. Kaya sa ating banal na misa ngayon, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ipagdasal po natin yung ating mga ama, tunay na ama, ama-amahan, yung mga gustong mag-asawa, ipagdasal natin, isama nyo na kaming mga pare, kaparian, ipagdasal nyo kami, lalo na yung isang yon, papalapit na yan. Ilang buwan na lang. Opo, kaya sabi ko nga, hindi biro-biro itong pagpapare. Kaya ipagdasal nyo si Reverend Michael. Pagdasal nyo siya na harinawa sa pagtanggap niya ng banal na orden, ay gabayan siya palagi ng Panginoon. Kaya isa lang may papayo natin kay Reverend Michael. Ako, magse-celebrate na ako ng 25 years anniversary sa pagkapari sa April 27 sa parokya namin sa Las Piñas. Alas 9 po ng umaga ang misa. Linggo yon. Tapos wala na nagsimba rito. Oh, sabi ni Father Birds, nasaan yung mga parishioner? Ba't wala nagsimba? Nandun, pumunta kay Father John. Si Reverend Michael, sumama. Wala nang natira. So ipagdasal po natin ang ating mga father figure para maging huwaran silang mga ama, katulad ni San Jose na huwaran ng mga ama, na mag-isa ng maging amang Pilipino at amang mga Kristiyano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.